Live giver bin yan. Pwede po bala tayo tatayo? At pwede po bang kamustahin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, kamusta ka ngayong araw? Amen. Sino po ditong masaya dahil Sunday na naman at mararamdaman niya na naman ang presensya ng ating Diyos? Amen. Alam niyo po, may gusto akong sabihin sa inyo. Kahapon po, natapos ang life retreat. And alam niyo po, kitang-kita ko yung mga delegates. Grabe, gustong-gusto nila yung presensya ng ating Diyos. At alam niyo po, bago tayo magsimula, pwede po bang magkaroon tayo ng ganung puso? Di ba? Yung kahit may katabi ka, isiset mo yung puso mo na gusto kong maramdaman si Lord ngayon. Amen. As we sing this song, Shekinah Glory Come, ang una po dito is, we wait for you. Pwede bang kantahin mo ito ng buong puso? Amen. Come on, sige, tataas mo ang kamay mo. Sige po, taas niyo ang mga kamay ninyo. Oh, let's sing Shekinah. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the road. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. When you move, we want more. When you speak, we want more. When you move, we want more. We want the fullness. Yes, Lord. When you move, come on, sing. We want more. When you speak, we want more. When you move, we want more. We want the fullness. Release the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Come on, pwede bang ipalakpak niyo mga kamay ninyo? Sino dito ang nakukulangan pa sa presensya ng ating Panginoon? Kulang pa, right? Let's sing! Can't get enough, can't get enough presence. Can't get enough of your presence, presence. Can't get enough of your presence, presence. Can't get enough, can't get enough. I said I can't get enough of your presence, presence. Can't get enough of your presence, presence. Can't get enough of your presence, presence. Can't get enough, can't get enough. It's the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come.
we want more. Yes, Lord. When you speak, we want more. When you move, we want more. We want the fullness. When you move, we want more. When you speak, we want more. When you move, we want more. We want the fullness. Come on, clap! Sino dito nakakaranas ngayon ng freedom and joy from coming from the Lord, right? Come on, let's sing this. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. Come on, let's continue to worship our Lord. Come on, mga nasa likod, hanggang sa harap, pwede ba? Sasabayan niyo ako when I sing praise. Amen! Come on! Clap your hands! Sing praise! Praise the Lord, oh my soul. Sing that again. Praise the Lord, oh my soul. I praise in the valley, praise on the mountain. Kahit saan pa, Lord. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Come on, sing. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise, I feel it. I praise and adore. I praise cause I know you're still in control. A praise is a Come on, sing. weapon. It's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Sing that again. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. Yes, Lord, hindi po kami titigil. I couldn't keep it. I won't be quiet, I won't be quiet. our God is alive. How could I keep it inside? You praise, praise the Lord, oh my soul. Man, alam mo po, habang kinakanta natin ito, ito yung dahilan bakit natin pinipraise ang ating Panginoon. Come on, pwede ba habang kinakanta natin ito, with pasigaw? More energy. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign. Yes, Lord. You rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Let's sing. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise
Palakpakan din there. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. Praise the Lord, oh my soul. For the last time, praise the Lord, oh my soul. Come on, palakpakan mo ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Tunay ang karapat dapat kang papurihan. Yes, Lord. Come on, let's continue to worship our Lord. Come on, alam niyo po, this song, yung kakantayin natin next, patungkol po ito na kahit nasaan ka, kahit anong kalagayang meron ka, alam mo po ang kailangan mong gawin ay dumepende sa Kanya. Right? Amen. Let me hear an amen. 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 Come on. For my waking breath, for my daily bread. Come on, sing. I depend on you. Oh, I depend on you. For the sun's to rise, for my sleep at night. I depend on you. Yes, I depend on you. Taas mo ang kamay mo. Oh, you're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I follow, I depend on you. Oh, I depend on you for the victory still in front of me. I depend on you. Yes, I depend on you. You're the way, the truth, and the light. You're the way that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night.
sumunod sa'yo, Lord. I depend on you. I depend on you. Come on, let's continue to worship our Lord. Pwede bang itaas mo ang kamay mo ngayon? Pinakamataas. Lord, ikaw po ang kailangan namin, Lord. Jesus, we need you. Lord, sa kahit ano pong nararanasan namin, Lord, ikaw lang pong kailangan namin, Lord. Oh, be my intent. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Thank you, Lord. Give me a song in the night. Sing Jesus. Jesus, I need you, Lord. We need you. Every moment I need you. Hear now this grace, what heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, Lord, you find the weak and contrite heart, shoulder its burden, and carry it into the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grateful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Lord, we need you. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed.
Yes, Lord. Ito po ang iyak ng puso namin, Lord. Lord, maraming salamat. Come on, pwede bang palakpakan mo ang Diyos? Maraming salamat, Lord. Ito po ang samot dalangin namin sa oras na ito. Mapapurihan ka po at ikaw ang maitaas. Sa pangalan mo, Jesus, tatay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Jesus. Good morning, Life Giver Binyan. Ay palakpakan naman po natin si Lord sa ating worship team. Thank you for leading us po into such a powerful and anointed worship. So para po sa hindi pa po nakakakilala sa akin, I am Ate LJ po, a disciple from Life Giver Binyan. So, I'm here po to testify how faithful our God is and kung paano din po ino-honor ni Lord yung pagiging faithful po natin in true giving. So, short background lang po, ako po ay laki sa hirap, squatter po ako, laking squatter po, no? Pero hindi pa naman po ako mayaman sa ngayon. Yes, pero nangarap din po ako na one day ay makakaalis po kami sa magulang lugar kung saan po ako lumaki. Yung wala pong away, sigawan, yung kaya po naming lumabas ng bahay at maglakad-lakad ng hindi po kakaba-kaba. Ayan. So, years of dreaming po and praying. Praise God dahil sinagot po ito ng Lord ng sobra pa po sa hinihingi ko. Indeed, God is really faithful. Dahil during the pandemic po, yan kung saan marami pong stress, alam ko lahat po tayo nakaranas nun, nag-iisip kung saan po kukuha ng pangkain, ng pang-sustain po sa everyday needs nila. Ako po, by the grace of God po, ay nakakuha po ng bahay sa kalasagsagan po ng pandemic, no. Bahay po para sa tatay ko po. Yan, located po yan sa 30 minutes to 45 minutes away lang po sa bahay namin ngayon sa Dasma. And ngayon po, yung bahay na yan, ayan yung binisit po ng kapatid ko, ay tapos na pong mabayaran sa developer at ready na po for turnover po sa amin. Praise God po. So God is indeed faithful. So okay lang po, papalakpakan po natin ulit si Lord. Napakabuti po niya sa mga taong tapat sa Kanya. So bukod po dyan, ako po ay breadwinner din po sa family po namin. And just last month po, nakapagpag-graduate na po ako ng kapatid. Yan po. So sa senior high school and next month po, August, may college na po ako. Thank you, Lord. So aside from that po, ako din po pala ay estudyante din po sa Make Disciples class. So yan, sa prof po namin. Hello po. At sa mga kabatch ko po dyan, nag-graduate din po ng August. So I was also given din po the opportunity na di man po ako magaling pero pinagkatiwalaan po ako ni Lord na maging parte po ng mga ng ministry na yan during our harvest event na nakasama po ako sa worship team po. So aside po dyan, bibigyan din po ako ng pagkakataon ng Lord na makapag-serve din po sa Kanya sa upcoming GIA God is Able Conference po natin. Sino pong excited sa conference? Ayan, excited na po din ako dyan. And malapit na po yan. Kaya kung wala pa po kayong ticket, yan, habol na po. Bili na po bago po magkaubusan. Okay po, so going back, because of MD class din po, ginamit din po yun ni Lord na para po makapag-share din po ako sa taong pinakakinatatakutan ko. Sa tatay ko po. Ayan. Yan. My day niya po yan. Yes. Si Papa po ay marunong ng mag-my day. So, ayun po, na-sharean ko po siya in the most unexpected, simpleng kwentuhan lang, yet napaka-perfect timing po ng Lord. And hindi lang po siya, pero I was more than blessed din po na makapag-share din po sa random na mga tao sa amin po hanggang ngayon. Thank you, Lord, na nagamit po ang MD class dyan, na nag-start lang din po sa mission trip. And this week lang,
Yan. Sino po yung nakapag-life retreat kahapon? Tayo. Hindi pa po ako bayad. So, hindi po. Pero ang recent po na answered prayer sa akin ng Lord ay ako po, tsaka yung kapatid ko po na si Paul ay nakapag Planet Shakers concert po, VIP seat pa. So, post ko po yan 2 years ago, year 2022. Sabi ko, sana all nakakapag Planet Shakers. Pero kami po dalawa naka-VIP seat pa. At first time po namin yan pareho. And I believe na galaw po ito ng Lord. Bakit po? Kasi more than the concert itself, nakita ko po ulit yung kapatid ko na kasama ko pong nagwa-worship. So, hindi ko man po siya kasama pa sa ngayon, pero may ginagawa po ang Lord. Faithful po siya. At habang patuloy po ako nagtatanim ng pananampalataya sa Kanya. So, sabi nga po sa 1 Chronicle 29 verse 14, si King David po ang nagsasalita dito, "But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you," galing po kay Lord, "and we have given you only what comes from your hand." So, si King David po ito, and sinabi niya po ito, part po ito ng prayer niya kay Lord. Nagbibigay siya ng worship after niyang i-lead yung Israel sa massive fundraising para po sa future temple para kay Lord, na later on naman si Solomon po ang complete po noon. So sabi po sa Bible, siya mismo, si King David po, nag-donate daw po siya ng significant amount of gold, silver, and other materials. Ganon din po yung mga leaders, pati po yung mga tao po na sumunod sa generosity niya. And in response po, so nagbigay po si David, and in response niya po doon, nagpasalamat pa po siya. So nag-praise pa po siya kay Lord. So in-offer niya po yung prayer of praise na yon and humility niya before the Lord. Kasi nakita po niya na yung giving daw po pala ay privilege. So okay lang po makita yung kamay ng mga naniniwala na every time nagbibigay siya, privilege daw po niya yon. Ay, konti lang po pala. Sige Lord, kita niyo po yung nagtaas sa Ayan po. Privilege daw po iyon na lahat daw po ng possession po natin ay galing kay Lord at kay Lord po yun. Na tayo daw po ay steward lang, hindi po sa atin, pinagkatiwalaan lang po tayo. And what we give back kay Lord ay sa Kanya naman po talaga in the first place. So, amen po. So, dito po nakikita po natin na si David po, nakita niya po yung giving as not as a sacrifice or loss. So, siguro before nakita din po natin yung giving na parang nawawalan tayo, nauubusan tayo, pero hindi po pala talaga ganun yung giving. Kasi hindi po kawalan ng giving, but the truth is, every time we give po, it reveals our heart towards God. So, response daw po pala ito ng gratitude natin kay Lord na, Lord, thank you binigyan mo ko nito. So, this is also an act of worship and recognition ng God's provision. So lahat po tayo na binibigyan ng Lord ng ability na makapagbigay, ay opportunity daw po ito na magpasalamat tayo sa Lord. So okay lang po ba ngayon magkakaroon po tayo ng same heart as David na magpasalamat sa Lord na meron po tayong ability na makapagbigay ngayon? So, magkakaroon din po tayo ng ganong heart. So, meron po tayong mga envelope po dyan sa mga chairs po natin. And para naman po sa mga nasa online, meron po magpa-flash sa ating screen or kahit yung nasa on-site po na through GCash po ang giving nila and offering. So, ayan po, itataas po natin yung mga envelopes po natin. Are we ready po na magpasalamat kay Lord? We are able to give back to God. So sige po, taas po natin ng pinakamataas na kaya po natin, no? Itaas yung ating mga envelopes dyan and ilalapit po natin ito sa Panginoon. Sige po, pikit po tayo. And Lord, thank you Lord sa provision mo. Thank you Lord na faithful ka at tapat ka, Lord God, at nakikita at ino-honor po ninyo yung pagsunod po namin sa inyo. Lord, I pray that this morning as we give, Lord, meron kang binabago sa puso namin.
Lord, binabago mo yung perspective namin sa pagbibigay. And ngayon, Panginoon, sa pagtatanim namin ito, naniniwala kami na sa pagiging tapat mo, isasagutin mo lahat ng mga panalangin, Lord, nakalakip nitong ibibigay po namin. Lord, thank you, Jesus, that we are able to give back to you. I pray na as we give, Lord, meron kang tinatanim din po sa puso po namin na heart of gratitude. And Lord, binibless nyo po itong mga nag-o-obey sa'yo, mga nagpapasalamat sa'yo through this giving, Lord. Patuloy nyo po silang i-bless, Lord, na hindi po ito question ng kung ano yung kaya mong ibigay sa amin, pero dahil naniniwala kami na kaya nyo po itong ibalik ng siksik, liglig at umaapay. Pero Lord, ngayong umaga, ang question ay kung ano po yung kaya naming ibigay sa'yo out of a cheerful heart. Maraming salamat po, Panginoon, for this opportunity to be blessed through giving. Nilalapit po namin sa inyo itong panalangin na to sa banal na pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So sige po, meron pong mga ushers na iikot po dyan para kunin po ang ating mga tithes and offering. So, Life Giver Binyan, are you ready for the word of the Lord today? Hindi po. Ayan, so be ready for the word today dahil po ang ating preacher ay napakaganda. Ayan. Very anointed po. Ayan, mentor ko po ito, pinagmanahan ko lang po, no? Napakasipag. At fresh na fresh pa po from Singapore. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ng ating pastora, Sil Ocampo. Wow, hello. Good morning, everyone. Pakibati naman po ang iyong katabi. Sabi mo, ang ganda mo ngayon. Medyo bula-bulahin mo lang ng konti. Ang pogi mo. Nagniningning ka. Amen. Ayan. So, thank you, Lord. Kasi nandito ka ngayon. Alam niyo po ba maulan sa labas? Yan, di ba? Malamig sa labas, pero nagiinit tayo sa loob. Amen? Tatayo po tayong lahat and we will pray. Come on, let's pray. Taas natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Lord, good morning. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Samahan mo po kami. Lord God, baguhin mo po kami. Lord, today, salamat kasi tinakda mo ang araw na to, Lord God, for us to be changed again, for us to be transformed again, Lord God, by your word. Lord, this word is, Lord, hindi lang namin basta papakinggan, hindi lang namin basta isusulat sa aming mga notebooks, but God, this word, Lord God, coming from you, Lord God, will be applied, Lord God, sa buhay po namin. Panginoon, makikita ito sa buhay namin, Lord God, at talagang, Lord, naniniwala kami may ginagawa ka ng matindi sa bawat isa. Lord God, right now, we rebuke any works of the enemy in Jesus' name. Lord, we rebuke any familiarity in Jesus' name, oh God, sa salita mo. And we are an empty vessel, Lord God, na pupunuin mo ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. We love you. This we pray, God, in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Sige po, makakaupo na tayo. Are we excited? Pakisabi nga po sa katabi mo, excited ako? Masaya ako? Kasi nandito ka ngayon, katabi kita. Ayan, di ba? So ngayon ba, pwedeng ba ngayong araw na to, okay, mag-iingay tayo? Hindi yung makikipagdaldalan ka, but every time po, no, ang sarap po kasi, okay, sa speaker po, na nagsasalita po sa harapan, is yung may kausap. Tama? Yung alam mo, every time na may dinideclare si Lord na word, you will say, Amen, akin yan, mga ganyan. Tama ba? Amen. Ang hina, tama po ba? Amen. Diba? Ang ganda mo. Amen. Diba? Ang sisigla nyo no? Tanggap na tanggap talaga eh. Diba? Ang pogi mo. Yung iba, hindi naman pass, medyo lang. Ay, nakatayo tuloy yung pinaka-pogi dito. Yes! Ayan, balakpakan natin si Lord. Wow, grabe. So, we are, just came from Singapore. You know, the English is, Singapore. Nasanay na, no? But you know what? Isa po sa mga take home po namin is, yung crowd po ng Heart of God Church is very, kumbaga parang, alam mo yun, yung hindi yung tahimik, pero alam mo na nag-a-agree yung mga tao. And we can do that. Amen? Amen po? Yan.
Okay? So, good morning again, Life Giver Binyan. We appreciate everyone po, all the ministers, tama po ba? All the behind the scene, okay, na team dyan. I believe today, okay, merong gigisingin, tama ba? May aayusin, may lilinisin, at merong bubuksan, di ba, ng mga mata at babaguhin ng Diyos sa umagang ito. Tama po? Okay? So, ngayon po, I just want you, gusto ko lang po mag-share muna ng story. So, I remember po, nung nasa Singapore kami, umattend po kami ng Generations Conference, meron kaming kasama na malabo pala ang mata. Yan. Sino malabong mata dito? Taas ang kamay. Umamin na tayo. Kasi halata naman eh. Okay? Di ba? So, I didn't notice, the whole travel po namin, malabo pala yung mata niya. At naiwan niya yung salamin niya. Saan? Sa Philippines. Layo, di ba? Okay, nasa taas na kami, no? Tapos, paglapag pa lang namin, actually, hindi ko pa na-notice nun. Okay, so hindi siya delegate po ng conference namin. So, what they did, nagpunta sila po sa isang lugar, I think parang Yushin, or hindi ko alam kung anong name nung lugar. Okay, sa Singapore, and a friend po na gumagawa ng salamin. So, pagbalik nila ng venue sa conference, kasi pwede po yun. So, pag break time, pwede silang pumunta. Ayan, pwede silang magtambay doon. Okay, tuwang-tuwa siya. Kasi nakakakita na daw siya. Bakit? Kasi may salamin na. Tama? So, nahihirapan pala siya kasi wala siyang makita. Di ba? Okay? So, tingnan mo yung katabi mo. Malabo ba? Yung pagkakaano ba? Kasi kailangan mo ng salamin. Hindi mo nakikita yung kagandahan yan. Kagwapuhan. Okay? Alam niyo po, no, I just realized, okay, tingin na po sa maganda. Malinaw po ba yung mga mata niyo? Joke lang. Okay? So I just realized, ang hirap pala kapag malabo ang mata. Tama ba? Ang hirap kapag walang nakikita. Kaya ang hirap pag malabo ang nakikita. Tingnan mo yung katabi mo. Ang labo. Ay, hindi pala. Hindi pala. Okay, tignan mo yung mata niyan kung malabo. Yun pala yun. Okay? Ang hirap kapag puro dilim yung daan mo. Tama ba? Minsan nadadapa ka na kasi nga, alam mo yun, madilim. Okay? Imbis na nakikita mo yung magandang kapaligiran, hindi mo makita kasi nga malabo yung mata mo. Okay? Hello? Diba? So ngayon po, our topic for today, gusto ko malaman mo na this is the time, okay, that God, will change your life. Sino dito handang mabago ang buhay? Sino dito gustong mabago ang mata niya? Diba? Sino gusto niya maging blue na yung mata niya? Wow. Naging foreigner. Alright? Diba? But, sige po, labas natin ang ating topic. So, let's, okay, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Get your eye check. Ayan. Diba? Sino dito mahilig magpa-check up ng mata? Yan, okay? So today our text will be coming from Luke chapter 11 verses 33 to 36. Basahin po natin, no one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden or under a bowl. Instead, they put it on its stand so that those who come in may see the light. Your eye is the lamp of your body. Sabi dito, when your eyes are healthy, your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body also is full of darkness. Verse 35, tuloy natin, see to it, okay, then the light within you is not darkness. Therefore, if your whole body is full of life and no part of it, okay, dark, it will be just as full light as when a lamp shines its light on you. Tanong ko po sa iyo ngayon, what kind of eyes do you possess? Ibig sabihin, anong klaseng mata ang meron ka ngayon? Di ba? Kanina pa yung red eye na yan. Pwede bang yellow eye naman? Okay, or blue eyes. Okay? So sa tuwing nakikita mo yung sarili mo sa salamin, what kind of person do you see? Tama po ba? Okay, or what kind of words, di ba, nalalabas sa'yo kapag nakikita mo ang sarili mo? Maybe you will say, no, pag nakita mo yung sarili mo, sinong ganito? Ang ganda mo. Humble nyo lahat, ha? Di ba? Alam mo, pogi ka eh.
Sinong ganon? Nausog lang. Umamin na kayo? Ayun yung umamin? Okay. Di ba sinong ganyan, no? Pagdating, shucks, woke up like this. Wow! Hello? Hello? Know yourself? Okay? You are brave. Sinong ganyan? Nakita mo yung sarili mo, you can do it more. Alam mo, sa ministry, may igagaling ka pa eh. Sinong ganyan po, no? Pero, tanong ko sa'yo, pero na-try mo na bang sabihin sa sarili mo o kausapin yung sarili mo? Na-try nyo na ba yon? Delikado ha. Baka mamaya yung pagkakakausap niyo sarili niyo, gumaganon ka na. Okay? So, pa-check na tayo, no? Sabihin mo sa kasama mo na pag nakita mo kung gumanon-ganon, ano ha, pakitap ako. Hello? Di ba? Or pwede mong, di ba, nakausap mo naman yung sarili mo, sasabihin mo na, hey self, ang pride mo naman, baguhin natin yan. Or pwede, nasabi mo na ba to sa sarili mo na, okay na, alam mo, ang selosa mo, naku, hindi pwede yan ha, tigilan mo yan. Yung patience mo, workout natin. Nakausap niyo na ba yung sarili niyong ganon? And sometimes, I wanna tell you, sa totoo lang, madalas, nakakalimutan mong i-check yung sarili mo. Hello? Di ba? Bakit ko natanong? Kasi po, nakasalalay po sa klase ng mga mata mo, meron ka, okay, kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa'yo. Ibig sabihin, okay, the kind of eye you have will determine the kind of life that you will live. Hello? Kung ang mata mo ay puro galit, then I wanna tell you, sigurado ako sa'yo, buong buhay mo, mapupuno din ng galit. Pero kung ang mata mo naman ay punong-puno ng paghihiganti, I wanna tell you, sigurado ko sa'yo na ang buhay mo ay iikot at mauubos sa paghihiganti. Pero kung ang mata mo naman ay punong-puno ng mabubuti, then sigurado ako ang buhay mo naman mapupuno ng mga mabubuting bagay. Tama ba? And sinabi din po yan ni Matthew, okay, Matthew 6:22-23, the eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But your eyes are bad, if your eyes are bad, your whole body will be full of, ano daw? Darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Hello? So, ibig sabihin, nasa mata talaga yan. Sabi mo sa katabi mo, nasa mata mo talaga eh. Tama? Di ba? Na kung ano yung kinalalagyan ng mata, o kalalagyan ng mata natin, yun yung magdetermina ng klase ng buhay na ipapamuhay natin. Ibig sabihin, kapag malinis yung mata mo, di malinis din yung katawan mo. Hello? Kapag marumi yung mata mo, di ganun din, madumi din ang katawan mo. Lalo na ang puso at isip mo. Kapag malinis ang mata mo, mapupuno ng kaliwanagan ang katawan mo. Tama po ba? Pero kung ang mata mo marumi, mapupuno naman ng kadiliman. Tama po. Huwag mo nang tignan yung katabi mo. Kasi ako kanina, hindi ako tumititig sa kanila. Okay? Joke lang po. Kaya nga po, pakisabi po sa katabi mo ngayon, ayusan na ng paningin. Ayusan na ng tingin. Ayusan na ng ng mata. Hello? So I just want you to give a brief background of this chapter or these verses. So over this chapter, according to Luke, there are many series of frustrating interactions between Jesus, and the Jewish religious leaders. Ibig sabihin, ang daming critics ni Jesus nung panahon niya. Hello, are you here? Hello? Hello? There are a lot of condemnation and rejection sa ginagawa ni Jesus. Tama po? Ang daming hindi naniniwala sa pagpapagaling niya. And sabi po sa Luke chapter 11 verse 15, sinasabi pa nga nila na ang act na ginagawa ni Jesus ay galing sa demonyo. Galing kay Jesus. Ay galing kay Satan. Hello? And imagine, ang dami na nilang nakitang mga miraculous works, ang dami nilang mga nakitang signs and wonders. I want to tell you, with their own eyes,
Hello, including the religious leaders, pero they demanded more signs and wonders. Hello, andiyan ka ba? Ito pa malungkot, they rejected Jesus as the Messiah. Ilang signs, tanong ko sa'yo ngayon, ilang signs and wonders pa ba? Even miracles pang ipapakita ni Jesus. Ipaparanas ni Jesus sa iyo bago ka maniwala na siya ang totoong Diyos sa buhay mo. Are you here? Hello? Kaya nga po pagdating ng Luke chapter 11 verses 33 to 36, Jesus warned them by using a metaphor of light, diba, and darkness to describe yung importance ng spiritual discernment at yung danger, ng spiritual blindness. Hello? Kaya nga sabi po ni Jesus, no, Luke chapter 11 verse 33, no one lights a lamp and puts it in a place. Kumbaga, ang isang lampara, hindi yan na itatago. Hello? Andiyan ka ba? So, ginamit ni Jesus ang image ng isang lamp para maipakita na ang light o ang katotohanan ay hindi dapat tinatago. Hello? It should be shared and not be hidden. Are you here? Di ba? I wanna tell you, walang liwanag na nakatago. Walang liwanag na tinatago. Just as a lamp, it should be what? It should be displayed in an open area para yung lahat ng tao doon, ay magkakaroon ng benefit doon sa light na meron na yon. Sa light na nandun sa lugar na yon. Tama po? So lumalabas po, I wanna tell you, in our lives, the word and the works of God in our lives should be displayed. May kausap po ba ako? Andyan ka ba? O nagagandahan lang kayo sa akin? Joke lang. Di ba? Tahimik nyo kasi. Hello? Kailangan pala na di-display. Kasi bakit? Nung panahon po ni Jesus, display na display po yung salita ni Lord, yung gawa ng Panginoon. And you know what? The religious leaders, of His day, ay hindi po ina-accept yung ginagawa ni Jesus. Sabi mo nga, aw. Outs. Pero tanong ko sa'yo, huminto ba siya sa pagdi-display ng truth? Pwede pong sumagot. Pwede pong sumagot. Huminto ba siya? Nung panoon ba na maraming hindi naniniwala sa kanya, tumigil ba siya maging light sa iba? Huminto ba siya sa pagpe-perform ng miracles, ng signs and wonders? Well, in fact, evident kay Jesus kung sino talaga siya. Huminto ba siya sa pagiging Messiah niya? Dala-dala niya yung truth na meron siya. Alam mo, lumalabas lang talaga, ayusan na ng tingin doon sa totoong nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Tayo mismo, makita natin, nagagamitin tayo ni Lord to become the light to other people. Pero, sabi mo nga, dapat makita mo with your own eyes that God will use you mightily. Palakpakan natin si Lord. So today I'm gonna share with you 3 important things about the eyes according to these verses para makita mo talaga na gusto kang gamitin ni Lord. Amen? Okay, to be the light of this world. Number 1, the eye is the lamp of your body. So that's number 1 truth about the eye na meron tayo. Okay, your eye is the lamp of your body. Sinabi na po sa verse natin. Ano bang function ng mata natin? So your eyes are the sensory organs that allow you to see. Okay? So ibig sabihin, di ba, I have a picture there, di ba, sa pamamagitan ng structure na ito, yung mga mata natin ay nakakakuha po ng liwanag at nagpapadala po ng impormasyon sa utak natin para mabuo yung pandama, di ba, natin sa paningin. Okay? So, light po is a noun, tawag po natin dyan is phosphorus, means kay light as seen in the eyes or evident siya, evident or to make it appear. Okay? So, ibig sabihin, ito yung klase ng liwanag o ito yung klase ng ilaw na yung liwanag niya ay ma-identify mo yung kulay kasi nai-spread yung ilaw. Tama? Kaya nga, di ba, pagpasok mo sa isang madilim na lugar, madilim siya pero pag nilagyan mo na siya ng liwanag, nakikita mo may green pala doon, may yellow pala doon. Tama? Nakikita mo yung totoong kulay.
Di ba? Nung paligid. Amen? And here po, okay, Jesus describes the eye as a lamp or light. Sabihin nyo nga po, light. Okay? Which lights the entire body. Bakit? Sabi sa akin, bakit? Diba? Because our eyes are the entrance to our hearts and minds. And so our eyes provides the doorway to very souls. So ibig po sabihin, lumalabas lang talaga na nakasalalay sa mata mo, okay, kung ano yung ipapasok mo sa buhay mo. Are you here? Hello? Lumalabas lang talaga, di ba, that our eyes can be used to which is good and evil. Pipiliin mo na lang kung ano yung papapasukin mo, kung good ba or evil na magre-resulta ng makaka-benefit sa'yo o makakasira sa'yo. Nandyan ka ba? Di ba? Kaya nga in Pinoy version, verse 34, sabi doon, ang ganda po ng sinabi, dapat mong makita, okay na ang mata mo ang ilaw ng iyong katawan. Wow. Sabi nyo nga po, wow. Amen? Di ba? Hello? Question ko sa'yo. Yung light ba na meron ka ngayon, okay? The light that you are bearing or holding sa buhay mo ngayon is evident pa ba sa buhay mo? Kamusta? Nagniningning pa rin ba? Okay? Nagliliwanag pa rin ba? Because in the Bible, okay, light represents the truth. And the truth that we have is Jesus. Okay? Tanong ko sa'yo, nakikita pa ba sa buhay natin si Jesus? Hello? Evident pa ba si Lord sa buhay natin? O ang nagiging evident na lang sa buhay mo yung problema mo? O baka ang naha-highlight na sa'yo yung galit mo, yung sama ng loob mo, yung nakakakurap ng buhay mo sa puso mo. Hello? Na kapag nakita ka ng tao sa paligid mo, no, sasabihin sa'yo, ang sarap nito na sasabihin sa'yo, wow, I see Jesus in you. Sino gusto nun? Di ba? Alexis, alam mo, nagliliwanag ka. Kikita ko si Lord sa'yo. Anong pakiramdam? Masaya? Paano yung saya? Sabi niya, ganun siya masaya eh. Yung masabi sa'yo, no, Kayla, alam mo, I see Jesus in you. You want that? Diba? Yung biglang may kakausap sa'yo, alam mo, hindi ko alam kung ano yung meron sa'yo, pero bakit pag ikaw yung nakikita ko, ang liwaliwanag ng buhay ko. Hello? Hindi yung pag nakikita ko, pwede ba wag kang magpakita sa akin, parang awa mo na, nagdidilim ang paningin ko sa'yo. Na-experience na ba yun? Ano yung gusto nyo? Yung light o yung darkness? Hello, yung nandidilim yung mata o yung paningin o yung nagliliwanag. Nasa sa'yo naman yan eh. Hello, andyan ka ba? Pero you know what? Ikaw mismo, ang tanong ko sa'yo, nakikita pa ba si Lord sa buhay mo? Ikaw ba mismo, nakikita mo pa ba si Jesus na Lord, kahit may pinagdadaanan ako, ikaw pa rin nakikita ko. O pag may pinagdadaanan ako, Lord, ayoko na. Lord, ayoko na, papagod na kasi ako. Hello? Kasi bakit? Kung hindi, delikado yan. Sabi mo sa katabi mo, delikado ka, kapatid. Bakit? Kailangan mo na magpa-check up sa spiritual ophthalmologist mo. Hello? And that is Jesus. Hello? Kaya sinabi ni Jesus okay, the eye is the lamp of your body. Hello? Tapos, kasunod nun, okay, bigla niyang sinabi, number 2, the healthy, di ba, when your eyes are healthy, your whole body also is full of light. So, lumalabas that the healthy eye leads you to have a healthy body full of light. Hello? Di ba? I want to tell you, being healthy is very essential. Very important. Sino dito yung gusto niya healthy siya? You will do everything to be healthy. Mag-e-exercise ka. Sinong ganyan? Magda-diet ka. Tama? Ang pagkain mo lang, puro ano nga yun? Puro lettuce. Wow, sana all. Tapos sa katabi, may samgyup. Kala mo ng lettuce no? Pero nakaloob yung ano dun, no? Yung bulgogi. Yung cheese. Huwag mo ulunguin, nakikita kita. Hello? Di ba nung nagja-jogging ka? Sino nang mahilig mag-jogging po dito?
Yung totoo po, yung consistent ha. Yung nagja-jogging ka, no? Hello? Pambihira, no? Tapos pag nakita ka ng McDo, no? Nandun ka. Ba't ka nandiyan ka lang nagja-jogging ka? Nagutom kasi ako eh. Hello, di ba napaka-conscious natin, nag-exercise tayo, nagda-diet tayo, kasi alam natin ng benefits ng healthy, tama? Ano yun? Nakakatulog ka ng maayos. Hello? Di ka napupuyat. Di ba nakakapag-isip ka ng maayos? Nakakahinga ka ng maayos. And we all know that there's a lot of, benefits ng pagiging healthy. Pero sa totoo lang po, no, according po sa verse natin ngayon, hindi lang pala talaga dapat katawan, okay, or literal na katawan lang natin yung ginagawa nating healthy. But most especially, yung mga mata natin. Okay? Hello? Because PowerPoint please, ang mata na ang pinapapasok ay mga tamang bagay, okay, ay ang makakaranas ng maayos na buhay. Sinong naniniwala niyan? Kaya mapapansin mo, no, kung ano yung nakikita mo, little did you know, yun na pala yung pumapasok sa katawan mo. Hello? Di ba? Kahit bawal ka sa kape, dahil nakakita ka na nagkakape. Okay, kahit nagka-asid ka na dyan, okay lang. Kasi nga gusto mo eh, kasi nakita mo eh, parang, craving satisfied. Yeah. Di ba? Wow. Hello? Nakakita ka ng damit sa online, pagdating sa'yo, pambihira, hindi pala fit. So, ang tendency, okay, ibibigay mo na lang sa iba. Kasi nga, hindi fit sa'yo. Kala mo, small. Yung pala, medium ka na. Nandiyan ka ba? Hello? Di ba? Yung nakakita ka ng magjowa, nainggit ka. So, ikaw, naghanap ka din sa online. Ayun, nasaktan ka tuloy. Inggit-inggit ka kasi. Di ba? Nakakita ka ng pagkakakitaan, nung tinry mo, nalugi ka. So, lumalabas lang talaga, no? Okay, I wanna tell you, church, ang healthy na mata ay maglilid sa maganda at maayos na buhay. Ang healthy na mata ay maglilid sa buhay na ang nakikita ay si Christ at hindi ang pride. Lo, ang healthy na mata ay maglilid saan sa katawan ng puno ng kalinisan at kaliwanagan. And I wanna tell you, a healthy eye will choose to walk with Jesus. Sino dito gusto niya magkaroon siya ng healthy na mata? Maayos na mata na alam mo, nakasama mong maglakad si Jesus. Amen? A healthy eye will choose to believe what is truth and hindi yung lie na nilalagay ng demonyo sa buhay natin. Amen? And a healthy eye will choose to see the good and right things and not the bad and the wrong things. Because there's a lot of people in the Bible who has a good eyes. Gusto niyo bang malaman? Sino itong mga ito? Caleb and Joshua, pambihira. They chose to see the promised land. Andiyan ka ba? Di ba, matang kahit may pangit na nakikita, huwag mo nang tignan yung katabi mo. Okay? Still, humawak pa din sa mga pangako ni Lord. Di ba, na kahit hindi maganda yung report ng mga kasama nila, okay, pero still, they believe that they will conquer the promised land. Hello, they are not afraid to enter promised land kahit na may mga sasalubungin sila na mas malaki sa kanila because why? They know na mas malaki ang Diyos nila. Ang ganda ng mata. Sinong gusto ng ganong mata? Pakitignan nga yung katabi mo. Nagniningning na ba? Gumaganda na ba? Hello? O naninisik pa rin yung mata? Kaganon pa rin, no? Hello? Sino pa? Si Joseph. Joseph na may matang puno ng dreams, puno ng pangarap, mata na kahit ibinenta, kahit ikinulong, di ba, kinulong na lahat-lahat. Hello? Si Lord pa din ang nakikita. Plano pa din ni Lord ang nakikita. Matang bukas. Hello? Di ba, para sa plano ng Diyos. Sa umpisa lang, pangit yung naging buhay niya. Pero alam niya, hindi yun magtatagal at gaganda din. Diba? Yan yung matang gusto ni Lord. Diba? Puno ng faith. Tignan mo nga yung mata ng katabi mo ulit. Puno ba ng faith yan? Punong-puno ba ng pananampalataya yan? Ang sarap na, no? Diba? Tignan mo yun. Diba? Makita mo yung mata ng katabi mo, no? Merong faith, faith-looking eyes. Diba? Nung tinignan mo, biglang nagagagano, no?
Hindi yan ang kailangan ko. Faith. Hindi beautiful eyes. Hello? Jeremiah. Sino pa? Ezekiel. Daniel. Isaiah. Mga matang punong-puno ng vision ng Panginoon. Diba? Mga matang nakakakita ng kalansay na nabubuhay. Hello? Mga matang Diyos ang nakikita. Diba? Mga matang hindi natatakot sa panganib kasi alam nila ililigtas sila ng Panginoon. Diba? Yung mga matang kahit, diba, kita yung plano ni Lord sa magulong buhay, sa matinding pagsubok. Are you here? Sino gusto ng ganun, no? Na kahit may pangit na sitwasyon, may matinding problema kang pinagdadaanan, still, ang ganda ng mata mo. Teka lang, season lang to. Matatapos din to. Kasama ko si Lord. Kasama namin si Lord sa pamilya namin. Hello? The 12 disciples and Paul, sila po ay may mga mata, di ba? Matang salvation ng buong mundo ang nakikita. Mga matang nakikita, okay, ang bawat bansa ay magiging disipulo ng Panginoon. Nakikita mo ba yung katabi mo, disciple ni Lord? Nakikita mo ba yung family mo rin, magiging disciple ni Lord? Kapatid mo, magiging disciple ni Lord? Family mo, masisave? Mga matang nakikita na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa paanan ng Panginoon at lahat ng labi ay isisigaw na si Kristo ang Diyos. Hello? Alam mo, lumalabas lang po talaga, no? Na itong mga taong nabanggit ko, okay, ay ang mga taong sinamahan, pinagpala, ginamit ng matindi ng Panginoon. Are you here? Bakit? Kasi ang gaganda ng mata. Hello? Ang liliwanag ng mata. 'Di ba? Walang kadiliman. Okay? 'Di ba? Yung mata nila punong-puno ng visions. Punong-puno ng what? Ng dreams. Tanong ko sa'yo, kamusta yung mata mo? 'Di ba? Now po, nung inaaral ko po yung statement po ni Jesus sa pointing po, 'di ba, doon sa religious leaders. Kaya pala naglagay si Jesus, okay, ng metaphor that when your eyes are healthy, your body also is full of light. Bakit? Kasi connected siya doon sa unang statement ni Jesus sa verse 33, that no one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden. Why? I want to tell you why. Because Jesus must be seen in our lives. So, ibig sabihin, okay, gusto ni Lord, hindi ka maging bulag sa mga pinapakita niya sa iyo. Hello? Jesus cannot be hidden in our lives. Kaya importante na mas nakikita mo si Jesus kesa saan? Sa sarili mo. May kausap po ba ako dyan? Mas dapat nakikita mo yung galing ni Lord sa buhay mo, hindi yung galing mo. Hindi yung diskarte mo, pero diskarte ng Panginoong Yesus. 'Di ba? Ang nakikita mo yung truths galing kay Jesus, hindi yung lies na nilalagay ng demonyo sa buhay mo. Ang problema kasi sa atin, sa sobrang dami ng pinagdadaanan natin, natatabunan tayo. Nagiging clouded yung mata natin na nagkukos ng spiritual blindness. Na hindi mo na nalaman, hindi mo napapansin, okay, nakukurap na yung puso mo, nakukurap na ng galit, nakukurap na ng sama ng loob. Bakit? Kasi yun na yung nakikita mo, hindi ka na nakatingin kay Lord. Hello? Andyan ka ba? Hello? Diba? Now, evaluate yourself today. Evaluate your eyes today. Amen? Is it healthy? Or is it, okay, point number 3 natin, okay, the unhealthy eye leads you to have an unhealthy body full of darkness. Okay? Sinabi po yan sa verse 34, okay? Okay, but when they are unhealthy, your body is full of darkness. Amen. So, 2 bagay pala yung ipipiliin po natin. Kung magiging healthy ba yung mata mo, o pipiliin mo na lang maging unhealthy. Okay? So,
kanina sabi ko napaka-importante po ng pagiging healthy. Tama? At you know what? I wanna tell you, yung mga unhealthy lifestyle po pala natin will lead us to an unhealthy body. Tama? Tama po ba? Diba? Anong dulot ng pagiging unhealthy lifestyle? Diba? It causes you anxiety. It causes you depression. Diba? Puyat ka palagi. Tama? Tama po ba? Mood swings. Okay ka ngayon, bukas hindi na. Ang saya mo ngayon, bukas, wala na. Introvert ka na naman. Nandyan ka ba? Okay? Nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. Di ka na napagpapawisan. Di ba? Nandyan ka ba? Lagi kang hingal. Sinong ganyan? Pag akyat mo ng hagdanan, nakakaapat ka pa lang na hakbang. Pagod na ako ah. Pagod na ako ah. Wait lang. Sinong ganon? Kasi ako naranasan ko yan, promise. Kaya po, nung nasa Singapore kami, kaya po ako nagkasakit nung sa Singapore, kasi during the conference po, siguro I think mga second day or third day po, hindi ko kinaya, sobrang nilagnat. Hindi man, I think parang nilagnat ako, pero kinakaya ko talaga. Pero nagkasipon ako, nagkaubo ako, kasi siguro hindi sanay yung paa ko kakalakad. Kasi grabe po yung lakad namin doon. Siguro from MRT, papunta po doon sa bahay, I think nagwo-walk kami 10 to 15 minutes. Araw-araw. Ganun po yon ang naging sistema po namin. So, tapos from MRT to a venue po nung Generations Conference, lalakad kami ulit. Ilan yun? 10 to 15, mga 5 to 10 minutes naman. Pero kung i-overall mo yun, pambira 20 minutes to 30 minutes ka naglalakad, tapos araw-araw. Kaya po kami nakaka 10,000 kilometers. Di ba? Ewan ko, nabasa niya yung namin. Di ba nakaka 10K kami, may one time nga 15K. Kasi nga sobrang sabi ko, kaya pala healthy itong mga taga-Singapore. Kasi wala lang sa kanila yung, alam mo yun, yung lakad-lakad. Kasi normal na sa kanila yun. Hello? Tayo pambihira mula church hanggang bahay mo. Sabihin natin, Metroville hanggang dito, no? Inaano mo pa tina-tricycle mo pa Tama ba? Di ba? Mali ba lang sa mga malalayo talaga na bahay? Pero kung malapit lang yung bahay mo, tapos dyan lang yung tindahan, pambira, motor mo pa. Teka lang, lakad-lakad din. Tama? Maging healthy na tayo. Tama? Okay? Di ba? Pero back to the topic, kinuwento ko lang naman, sinare ko lang din naman, kasi natuwa lang ako dun sa, yung lifestyle nila, di ba? Talagang may engganyo ka talaga na mag-jogging na Tama ba? Na maging healthy na Di ba? Parang ayaw nyo. Parang gusto nyo na lang kumain lagi ng samgyup. Parang gusto nyo na laging kumain ng fries. Di ba? Hello? So again, di ba? Let's go back. Hindi lang katawan ang nagiging unhealthy. But according to our verse, kasunod po nun, sinabi ni Jesus, pati rin pala ang mga mata natin ay pwede palang maging unhealthy. Di ba? Hello? Kaya minsan maraming nasasagasaan na, di ba, marami nadidisgrasya sa daan kasi nga, habang nagda-drive, sa iba nakatingin. Unhealthy yung mata mo. Nakakabangga ka na, hindi mo na alam, pambira kung saan-saan ka nakatingin. Hello? And even, in this generation, in related to our spiritual realm, ang daming nauhulog sa kasalanan, ang daming nauhulog sa pornography, kasi yun ang pinipiling tignan ng mga mata. Diba? Ang daming nauhulog sa wrong relationships, kasi bakit? Yun ang tinitignan ng mga mata. Hello? Ang daming nahihirapan bumangon sa buhay kasi doon nakatingin sa hirap ng buhay. Hindi kasi hanggang dito na lang talaga kami. Wala, hindi ko talaga kasi kaya Hanggang dyan na lang talaga ako. Ang daming negative na nakikita kasi doon nakafocus sa negative. Hello? Kaya maraming nahuhulog sa addiction kasi yun ang nakikita ng kanilang mga mata. Kaya nga, PowerPoint, di ba? An unhealthy eye will lead you to spiritual blindness. Yung mga bagay na binanggit ko kanina, unhealthy eye yun. Okay? Kaya nga po, di ba yung mga Pharisees na binanggit ko sa inyo kanina, mga Sadducees, teachers of the law, religious leaders, okay, ay mga what? Okay, mga matang bulag
sa katotohanan. Mga matang di naniniwala kay Jesus that He is the Lord and Savior, the Master, the Owner. Di ba? Mga matang dilat. Okay? Pero bulag. Walang vision from the Lord. Hello? Matang ang daming miracles ni Lord na pinapakita, but still, they didn't believe it. Even the rich young ruler, pati na si Ananias and Sapphira, di ba, mahilig kasi Sapphira, okay? May mga matang puro pera lang ang iniintindi. Puro pera ang nakikita at hinahanap. Mas mahal nila ang pera kaysa sa Diyos. In fact, Diyos nila ang pera. Hello? Mga matang alam mo yun, mga matang di nakikita na kailangang magbigay sa Diyos. Pambihira. Sinong gusto ng ganitong mata? Di ba? May may peso na sa mata mo. Okay? Hello? Di ba? Mga matang bulag pagdating sa pagbibigay, pero bukas pagdating sa pagtanggap at paghihingi. Di ba? Ayaw nilang magbigay o ayaw nilang ibigay sa Diyos ang nararapat para sa Diyos, kaya tuloy hindi sila nakapasok sa kingdom ng Panginoon. So right now, let us understand, ano bang pagkakaintindi po ng Bible patungkol sa darkness? Why Jesus don't want us to have an unhealthy eyes? Kasi sabi po sa Bible, sabi nga doon, kapag unhealthy yung mata mo, mapupuno ka ng kadiliman. So, what are the understanding? Letter A, kingdom of darkness. Di ba? So Colossians 1:13-14, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So lumalabas na ang darkness ay kingdom, and it is ruled by the king of evil spirits, that is Satan. Amen. May system sila na ino-operate po dito sa mundo na ginagawa na din ng ibang tao. So it can be doing sin, having pride, being boastful, di ba? Mga bagay na nakapagpapalayo sa iyo kay Lord, mga nakakapagpabulag sa mga mata mo. Okay, and I want to tell you that darkness is a form of Satan's government. Hello? May government po yan. Di ba? Kaya delikado po ang buhay mo kapag nababalutan ka ng kadiliman. Amen. Ano pa? Pangalawa, we are darkness. Andiyan ka ba? Hello? Sabi doon, Ephesians 5:8, for we were once darkness, but now you are a light in the Lord. Live as children of light. So, ibig sabihin, we were once darkness, tayo mismo, yung kadiliman. Tama po? Sinabi na po ng Bible. Di ba? Hindi ka nasa kadiliman, pero you were once a darkness. Natutokso tayo, tama ba? Tama po? Natutokso tayo. Okay? Pero minsan, sa totoo lang, tayo yung tukso. Hello? Are you here? Hello? Andyan ka ba? Gising pa ba? Nadidemonyo tayo, tama ba? Sige na, umamin na kayo. Nadidemonyo tayo. Pero I wanna tell you, minsan tayo din yun nandidemonyo. Andiyan ka ba? Tatawa-tawa tayo, pero that's the reality. For we were once darkness. Tayo yung nambubo, yung, oo, sige, wala namang nakakakita. Oo, sige, go. I support you. Di ba? Andiyan ka ba? Okay? Pero sabi sa verse, once means dati. Hindi kayo masaya. Parang gusto nyo pa rin Parang gusto nyo pa rin yung darkness kayo Okay? Sabi doon, dati. At yun yung shift na nangyari sa buhay natin. Once, sinabi doon, once, ito yung transformational power ng Diyos sa buhay mo. Meaning, ang buhay mo ay hindi natatapos sa dati. Are you here? Hello, church? May kausap pa po ba ako? May kausap pa po ba ako? Gusto niyo po bang matapos yung buhay niyo sa dati? Hindi. Dahil ang buhay mo ay hindi natatapos sa dati. Hello? Kaya ang kasunod, but now, you are light in the Lord. Ibig sabihin, ikaw ang ilaw ng Diyos. Sabay sabi, live as children of light. Ibig sabihin, mamuhay
mamuhay ka na bilang anak ng ilaw. Mamuhay ka bilang anak ng kaliwanagan. Andyan ka ba? Andyan ka ba? And last, letter C, evil deeds. Ephesians 5:11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Sabi po sa Pinoy version, huwag kayong sasali sa mga walang kwentang ginagawa ng mga tao sa dilim. Dapat nga i-expose nyo sila sa liwanag. Hello, sa una sinabi kadiliman ay kaharian, kadiliman ay tao, dito naman kadiliman ay gawa. May mga gawain, okay, ka na binabagay mo pa rin sa dilim. Hello, may mga nakagawian ka, may kaugalian ka, okay, na binabagay mo pa rin sa dilim. Na nakasystem pa rin, may character ka, may attitude ka na nakasystem pa rin sa darkness. Okay, pero sabi doon, expose them. It pertains to us, to you. Ibig sabihin, ikaw ngayon bilang anak ng Diyos, papasok tayo ngayon bilang mga ilaw ng Panginoon. Bakit? Kasi ilaw kasi ang naglalantad ng kondisyon ng isang lugar na babad sa dilim. Basta nabubuksan ng ilaw, may nakikita. Amen. Basta malinaw ang mata at hindi nakatuon sa dilim, may makikita. Amen? Sabi po ni Travis Allen, darkness is a metaphor for spiritual ignorance, lack of spiritual perception. Ngayon, tanong ko sa'yo, is your spiritual eyes healthy or unhealthy? Can we evaluate? Because why? How can you spread the light kung ikaw mismo punong-puno pa rin, okay, ng darkness? How can you spread the light kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa pinapakita ni Jesus sa'yo? Andiyan ka ba? How can you spread the light kung tayo mismo nananatili pa rin sa kasalanan? Enjoy ka pa rin sa kasalanan. Hello? Hello? Are you here? Kasi kung di na healthy at puro kadiliman na lang nakikita ng mata mo, it's about time to get a spiritual eye check. Di ba? It's about time to get a spiritual eye check up to our spiritual ophthalmologist. And that is Jesus. Are you ready? Sino dito handang magpa-opera ng mata? Hindi literal na opera ng mata. Pero sino dito handa ngayon magpa-opera, okay, spiritually kay Lord? Na Lord, alisin mo. Tanggalin mo yung mga nakalagay sa mata ko. Amen? So what to do now? Tapos na po ako. Number 1, see to it. Sabi doon, see to it, verse 35, then the light within you is not darkness. NLT version, ang ganda po, make sure, okay, that the light you think you have is not actually darkness. So Jesus, sabi doon, make sure. Sabi nyo nga po, make sure. Ulitin niyo po, make sure. Ibig sabihin, Jesus is making you sure. See to it. Kaya nga siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Ibig sabihin, everyday evaluate yourself. Andyan ka pa ba? Di ba? Ano ba yung mga bagay na nakikita ng mga mata ko ngayon? Di ba? Evaluate. Pagtapos mo ng buong araw mo, Lord, anong action ang nagawa ko ngayon na naging unhealthy ako? Lord, nagalit ba ako? Pwede po ba natin gawin yon? Hello? Pwede po ba natin gawin yon na pagtapos ng araw mo, as you do your devotion, or ikaw mismo, when you have your quiet time, alam mo yan, Lord, may mga negative ba na pumasok sa mata ko? Hello? Huwag tayong either nasa light or darkness. Diba? Siguraduhin mo kung ano bang kung anong meron sa buhay mo. Liwanag ba o dilim? Hello? Hindi pwede kasi na mas madilim ang nangingibabaw sa'yo. Hindi dilim ang nakikita sa buhay mo. Pero liwanag na nanggagaling sa Diyos. Amen? Hello, hindi pwedeng partial madilim ka. Ano ka, dim light?
Di ba? Minsan ganun tayo, gusto natin ng dim light. Pero I wanna tell you, hindi ka dim light. Light ka. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka dim light, kapatid. Hello? Di ba ano yung dim light? Hindi mo alam kung maliwanag ka o madilim ka. Di ba? Hindi pwede partial maliwanag ka, partial madilim ka. Pag okay ka, dito ka. Pero pag hindi ka na okay, dito ka na ulit. Hello, church, children of God, magliwanag ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magliwanag ka. Siguraduhin mong magliliwanag ka. Amen. See to it, hindi tayo katulad ng mga religious leaders. Okay, in the Bible na walang ginawa kundi pagdudahan si Jesus. Ay talaga ba? Nagmimilag? Nagugulat ka pa sa gawain ni Lord? Hello? Ay talaga ba? Ginawa ni Lord yun? Hindi, dapat hindi ganun yung tono. Ginawa talaga ni Lord yun. Pinakita talaga ni Lord yun. Hindi yung, ay talaga, pinakita ni Lord. Hindi ganun. Ang lahat ng anak ng liwanag, okay, di ba, ni Jesus, naniniwala sa kung ano yung kaya ni Jesus. Andiyan ka ba? Hello? May kausap po ba ako? Hello? Di ba? Do not let our minds be darkened by greed, by envy, by selfishness. Na hindi natin namamalayan, imbis kaliwanagan na yun, i-spread natin, kadiliman na pala. Hello? Huwag mong itago ang buhay mo sa dilim. Bakit? Kasi hindi ka na para sa dilim. Tignan mo yung katabi mo. Hindi na yan para sa dilim. Sabi mo nga sa sarili mo, hindi na ako para sa dilim. Ako ay para sa liwanag na. Ayoko na magbanggit ng pangalan. Hindi na ako nagbanggit ng first service. Huwag niyo po akong hayaang magkasala. Joke lang po. Diba? But it pertains to our life. Hindi ka na para sa dilim. Pangalawa, na dapat natin gawin, shine like a lamp full of light. Amen? Sabi doon, verse 36, tuloy natin, therefore, if your whole body is full of light and no part of it dark, it will be just as full light as when a lamp shines its light on you. In this verse, sinabi ni Lord, in conclusion, therefore, kaya nga, kung ang katawan mo ay punong-puno ng kaliwanagan at walang bakas ng kadiliman, magliliwanag ito tulad ng lamp na nagbibigay sa iyo ng liwanag. Ano ibig sabihin ng shine sa Greek word? It's photizo. Check nyo po yung pandinig nyo ha, hindi po yan pustizo. Photizo. Okay, hindi po yan. Photizo. Sabi niyo nga po, photizo. Tignan mo nga katabi mo, photizo yan. Okay? Ano ibig sabihin yan? To give light. Tignan mo nga yung katabi mo, nagbibigay liwanag ba yan? Okay, to give light, to shine, to enlighten, line up. Okay, light up. To bring to light, render evident, to cause something to exist. Alam mo yun? Makita yung buhay mo, makita ka ng ibang tao na, shucks, si Lord nakikita ko sa'yo, nagliliwanag ka. Hello? Diba, you shine to spread your life. You shine that you may brighten the people. I wanna tell you, church, each one of you kinakausap ni Lord, maging liwanag ka sa dilim ng pamilya mo. Maging liwanag ka saan? Sa dilim ng campus mo, ng community mo, ng workplace mo. Maging liwanag ka sa dilim ng kaibigan mo. Kasi may kaibigan ka ang dilim-dilim ng buhay. But you are here giving light to that person. Hello? PowerPoint, please. This is the last. Because you are not designed to live in darkness, but God designed you to shine in the darkness. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ang intention ng kaaway ay gawin tayong bulag sa katotohanan at i-corrupt yung minds natin. At ginagamit niya ang mata natin, ang mata mo, para makapenetrate siya sa buhay mo at para makapenetrate siya sa puso mo, makurap siya ng alin, ng galit, ng tampo, ng sama, ng loob. Kaya magugulat ka, hindi ka naman galit doon sa tao. Pero dahil inalaw mo yung galit, nagagalit ka na.
Sumasama na yung loob mo, and the enemy will do his best. Hello? Para manatili ka sa dilim, and he will do his best para makita mo. Makita ng mga tao sa paligid mo. Hindi makita ng mga tao sa paligid mo yung liwanag na nilagay sa iyo ng Diyos. But church, sino dito gusto niya maging liwanag siya? Sino dito gusto magliwanag siya? This time, pwede ba pasakitin mo yung mata ng demonyo? Na kapag nakikita ka ng demonyo, hello, di ba? Nasisilaw siya sa liwanag na dala-dala mo. Hello, hindi yung, di ba? Hindi yung si Jesus yung sumasakit yung ulo sa atin, sumasakit yung mata sa atin, kasi nga, binigyan ka na ng liwanag, pero hindi mo naman nilalabas yung liwanag. Di po ako galit. But you know, I just feel in my heart that Jesus wants to use you. Pero kung hindi mo nakikita na gusto kang gamitin ni Lord, I wanna tell you, magiging bulag ka pa din. Tatayo tayong lahat. Let's stand up. Pakisabi sa katabi mo, this time, sabi mo, this time, shine bright like Jesus. Shine bright like Jesus. This time po, magpapa-eye check tayo kay Lord. Sino dito handang magpa-eye check kay Lord? Lord, alisin mo yung mga pangit sa mata ko. Hindi yung katabi mo, pero yung pangit na nilalagay ng demonyo sa mata mo, na nakapepenetrate doon sa puso mo. Kung galit yan, paalis mo na kay Lord. Kung inis yan, alisin mo na yan, paalis mo na kay Lord. Kung pride yan, paalis mo na sa Lord. And this time, lalabas ka sa church na to, pumasok ka sa church na to, pwedeng unhealthy yung mata mo. Pero lalabas ka sa church na to, healthy na yung mata mo. Palakpakan natin si Lord. Pumasok ka sa church na to, marumi yung mata mo. Hello? Are you here? Pero lalabas ka sa church na to, malinis yung mata mo. Can we close our eyes right now and let the Holy Spirit be upon you? Let the move of God upon you right now. Here's my question. Wala na akong oras. What do you see now? Anong klaseng mata ang meron ka? Ano yung lagi mong nakikita? Ano yung laman ng mata mo? Tanong ko sa'yo, nakikita mo ba na gagamitin ka ng Diyos? Tanong ko sa'yo, alam mo ba, nakikita mo ba na ikaw mismo magiging liwanag ka sa pamilya mo, gagamitin ka ng Panginoon? Because again, nasa mata mo nakasalalay ang ikagaganda at ikakasira ng buhay mo. Kung hindi mo pa nakikita na si Jesus, ang Lord and Savior mo, ang laki ng problema mo. Kailangan makita mo. Kung ngayon hindi mo man nakikita na masisave yung family mo, ang laki ng problema mo. Kailangan makita mo. Kung hindi mo pa nakikita na masisave yung community mo, workplaces mo, kaibigan mo, nako, may problema. Kailangan makita mo. Importante, tama ang nakikita mo. Kaya kung ano ang nakikita mo sa sarili mo, church, I wanna tell you, yan ang mangyayari sa'yo. This time, magpapalinis ka ng mata sa Diyos para maging malinis yung puso mo, maging malinis yung pagkatao mo, yung body mo, yung katawan mo. And right now, just talk to God. Talk to God. Kausapin mo ang Panginoon, Lord! Lord! Tulungan mo ako maging malinis ang mga mata ko. This time, come on, church. Fine is fine. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord, and I choose to be. Choose to be holy. Choose to be sanctified right now. Hayaan mo na ipalinis mo ang mga mata mo sa Panginoon ngayong araw na ito.
ready to do your Church, alam mo, kaya tayo binigyan ng Bible para yan ang laging basahin natin. Yan ang lagi nating makita na may Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Because this time, don't allow the enemy na makapasok sa mata mo. Don't allow the enemy na makapasok ang kasalanan, karumihan at kadiliman. You know what? The light is everywhere, church. The light is everywhere. Katulad ng araw, kahit saan makikita mo ang liwanag. Pero kung ang mata mo ay nakatuon pa rin sa kasalanan, I wanna tell you, bulag ka pa rin sa mga liwanag. Bulag ka pa rin sa mga ginagawa ni Jesus. Bulag ka pa rin sa teaching ng Diyos. So right now, choose Jesus. Kapag bulag ka, I wanna tell you, you will choose to neglect the works of Christ. Pero this time, operahan ng Lord yung spiritual eyes mo. Hindi na ako magpapa-altar call. Hindi na ako pagpapapunta sa harapan. But if you are the ones na kausap ng Diyos ngayon at gusto mong pumunta sa harap, at kung ikaw gusto mong lumuhod, you cry out to the Lord, you can do it. You can do it. Now, church, if we want to be filled with the true light, kung gusto mo, ikaw ma-feel ka ng liwanag na galing kay Kristo, this time, decide today, turn from your sins and repent to Jesus and ask God to forgive you. Right now, let the operation begin. Finest Oh, thank you, Jesus. My heart's one desire is to be Come on, right now. holy. May ginagawa si Lord sa mata mo. May tinatanggal si Lord sa spiritual eyes mo ngayon. May iniaalis siya, may tinatanggal siya. May nililinis siya sa buhay mo. May nililinis siya sa mata mo ngayon. Come on. Let God operate you. Let God operate your eyes today. Oh, Yarabakana. Thank you, Jesus. Yes. Come on, come on, come on. Hingi ka ng tawad sa Lord. Be cleansed. Be purified. Be sanctified right now. My heart's one desire is to Thank you, Jesus. holy. Choose to be holy. Choose to be purified from the Lord. Come on. Hayaan mo na linisin ng Diyos sa mga mata mo ngayon. Come on. Lapit sa Diyos. Punta sa Diyos. Lord, magpapacheck up ako ng mata. Lord, magpapa-evaluate ako sa'yo. Lord, linisin mo ako. Linisin mo puso ko. Linisin mo mata ko. At piliin kung ano ang kalooban mo. Thank you, Jesus. Today, mag-commit ka sa Panginoon that you will be careful where you allow your eyes to go. Commit yourself that today, guard mo yung puso mo, yung pagkatao mo by guarding your eyes. And let your eyes choose to see Jesus. Let your eyes right now na ma-fix yung mata mo sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Thank you, Lord. Can we raise up our hands? Taas natin yung mga kamay natin. Lord, thank you for today. Lord, salamat kasi inoperahan mo kami. Inoperahan mo yung mata namin. Inoperahan mo yung puso namin. Lord, salamat. Kasi ayaw mo kaming manatili sa dilim. Because we believe, hindi kami para sa dilim. Kami ay para sa iyo lamang, Panginoon. Lord, salamat po. Tinataas ka namin sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin.
Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari po muna tayo makaupo. This is our last Sunday. No? So this morning, we will have our breaking of the bread. So habang dinidistribute po ang ating mga elements, may invite everyone to have a moment of silence. I-search po natin ang ating mga puso. No, ngayong umagang ito, magpalinis po tayo sa ating Panginoon upang maging karapat-dapat po tayo sa gawain po natin ngayong umaga. And meron lang po akong reminder sa bawat isa sa ating po mga bagong kaibigan. Sa ngayon po, hindi po muna namin kayo i-allow na mag-participate po sa ating gawain until kayo po ay magpatuloy po sa process at maintindihan nyo po kung bakit po natin ito ginagawa. I was a wretch. I remember who I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The reach is far too wide. But for the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. May I invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. So what we are doing is an act of faith, an act of obedience, what the Lord has commanded us to do. Ang ginagawa po natin ay pag-commemorate ng sakripisyo po ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. He died on the cross for our sins. Yung hawak po natin na tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon na binigay niya para sa atin. At yung cup naman po na hawak natin ay simbolo ng dugo ng Panginoon na kanyang binigay para sa kalinisan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Reading from 1 Corinthians 11:23 to 26. Sabi po dito, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay, itaas po natin ang ating mga tinapay. Pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. In verse 25, pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito, taas po natin ang ating mga saro. Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin ang inuming ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Panginoon, minsan pa, maraming salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na meron kami upang alalahanin ang dakilang sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. And we pray, O God, that this communion may strengthen our faith, deepen our love for you and for one another. And we pray, Lord, that you renew our spirit. Help us to remember every day of our life, Lord God, the cause of our salvation and to live in gratitude for your grace.
Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Good morning, Life Giver Binyan. Sige, okay lang ba? Let us all appreciate our speaker this morning, Pastora Silo Campos. Sige, palakpakan natin ng Lord. And may we also appreciate Pastor Brian for leading us sa ating breaking of the bread. Sige, palakpakan po natin ng Lord. Yes, amen. I believe no talagang nilinis ng ating Panginoon ng ating mga mata para gawin, para ipakita, okay, kung ano ang ginagawa niya. Kaya naman, we know marami kayong natutunan and we would like to invite you to share your takeaways. Please, tulungan niyo po kaming magbasa ng mga takeaways ninyo sa napakaganda nating topic using our official hashtag, #GetYourEyeCheck, #SundayHangover, and #SundayFellowship. Yes, and speaking of social media, we continue to encourage you to follow our Facebook pages, Life Giver Binyan and Life Giver Binyan YGM for our youths to keep you updated po sa ating mga announcements. And you may also subscribe to our YouTube channel, Life Giver Binyan. If ever po na may mga na-miss out kayo ng preachings or gusto nyo ng encouragements, you can revisit our YouTube channel po. Yes, and church, pangalawang service na to, pero jam-pack na naman tayo. Pa, di ba, tingnan nyo yung katabi nyo, kanan, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, tingin sa likod, kung new friend yan, for sure. Bagong mukha yan. Kaya naman sa ating mga new friend, we would like to invite you here in front with us para officially ma-welcome po namin kayo sa aming simbahan. Sige po, sa mga mentors natin, pwede nyo po silang samahan. Ayan, Sige, dito po. church, pinapalakpakan niya. Yes! Grabe! Ayan, and kung may NF tayo online, please comment down NF para ma-assist din po namin kayo. So church, pwede ba sabay-sabay ulit natin papalakpakan ng Lord sa ating mga new Yes. friends? Sige, dito po tayo. Ayan. Meron pa po Amen. bang hahabol? Alright, church. We are blessed to our new friends. Kaya naman, let's welcome them in 3, 2, 1. Welcome home! To officially welcome you po sa aming simbahan, we prepare a short fellowship po sa kabilang room. Sama lang po tayo sa mga nakaway dyan sa likod at dito po sa side ng daan natin. Ayan. Sige po, dito po tayo. Amen. So, ayan po, for our announcement, for our first announcement sa lahat po ng ating SOD students from Foundations class, Make Disciples class, Life Group class, and Consecrations class, gagraduate na tayo this August 3, 2025, 2 p.m. dito po sa ating simbahan. Kaya naman sa ating mga students na meron pang requirement na kailangan comply na po natin. And see you sa graduation. Amen. And of course, now we want to congratulate all of our delegates for their Wow! successful live retreat yesterday. Sige, palakpakan po natin ng Lord. Actually po, we have a total delegates for total of 68 delegates. Grabe, ang dami. Palakpakan natin ng Lord. Yes, amen. Talagang pinapakita sa atin ni Lord ng mga amazing things na ginagawa niya. At syempre, magpapakita din siya ng gagawin niya sa ating Youth Gig Merch. Mamaya po yan, youths. See you po dito sa ating church 2 p.m. Ayan, and ang ating Youth Gig Merch present is I See You. Yes, Grabe. amen. And next, for our special announcement, is our 10th year anniversary. It is coming August 24 na po ito at Alonte Sports Arena. For a registration fee for only 250 pesos, kindly visit our Facebook page na lang po for the registration link. And just to inform you po, we have on-site registration dyan po sa likod. Pwede po kayo pumunta right after our service. Yes, and we encourage you to please avail our bundle promo na kapag bumili po kayo ng 15 tickets, makakakuha po kayo ng 1 free ticket. Grabe! Without expiration po ito. So basically, you can save 250 pesos. Amen? And syempre, At hindi lang yan, dahil sobrang generous ng ating Panginoon, no, para sa ating mga youths, no, at ating mga students from ages 11 to 24 years old, you are discounted po. You can avail our ticket for only 150 pesos. And to all of our kids po
na 10 years old below, ang ticket nyo po ay free. Yes, so ang kailangan nyo lang pong ipakita is yung school ID ninyo to avail Yes. this promo. And we truly believe that God is able, kaya naman we are very honored to present to you our powerful anointed speakers. Grabe! We have our very own Rev John David Ocampo. Malakpakan po natin. Yes, and our Rev Faithy Santiago Mendoza. And of course, our Bishop Manny Santiago. Wow. Grabe! Grabe. And also, no, to make difference sa ating anniversary, we are glad to present to you our God is able merch. Let us declare talaga that God is able by wearing and availing this. Una-una na po dyan ang ating cap for only 349 pesos po para sa ating white cup. And for our wash cup naman po, 399 pesos. Yes, we also have available na po ang ating God is Able t-shirt for only 650 pesos. Ayan po ang ating sizes on screen. Yes, and of course, no, we also have pullover for only 850 pesos. Ayan, pwede nyo na pong i-avail ang ating mga merch natin mamaya sa ating merch booth po dyan sa likod. At after po ng ating service, pwede po kayo pumunta dyan. Yes, and lahat po ng merch na nabanggit namin ay pwede nyo rin pong bilhin online. Just visit our merch website using this QR code. And yung nakapost din po ito sa ating Facebook page. Yes, and take note, we only have limited stocks, kaya naman po mag-avail na tayo. And also po, sa mga nakapag-purchase na po ng ating merch, we encourage you po to post it online and use our official hashtag #GodIsAble. Yes, and syempre we believe that prayer works. Kaya naman po, kung meron po kayong mga prayer requests, mga sakit na talagang hinihiling nyo ng kagalingan, pwede nyo po kaming i-visit sa aming prayer booth after po ng ating Sunday fellowship near sa ating staircase outside. So may naghihintay po mga prayer warriors sa atin doon. Amen. And also po to all of our guardian and parents na may kids sa kids room, pwede nyo po sila sunduin right after our service. Yes, and that is all for our announcement. May we invite everyone to please stand up po as we invite our Pastora Seal for our benediction. Amen. Are we blessed? Sino po dito na bless sa ating word? Sino dito, okay, nagde-decide siya ngayon na ako po ay magiging kaliwanagan. Di ba? I am the light. Di ba? Light of this world. Amen? Hello? Are you here? Yan. Sige po, tayo po ay mananalangin. Let's pray. Taas natin ang ating mga kamay. Lord, marami pong salamat sa salita mo. Salamat, Lord God, for giving us and changing us, Lord God. Salamat dahil binago mo, inoperahan mo ang aming mga mata, binago mo, nagkaroon ng bagong mata, Lord God, spiritual eyes that walang ibang titignan kundi ikaw lang, walang ibang titignan kundi yung mga magaganda at mabubuting bagay, Panginoon, kahit na may mga sitwasyon na hindi na taliwas sa amin, may mga sitwasyon, Lord God, na hindi maganda, Panginoon, but still we will choose to see you. We will choose, Lord God, to see great things, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, salamat po. Come on, let's receive this. May the Lord keep you and make His face shine upon you. May the love of the Lord be with you. May the fellowship of the Holy Spirit be upon you. May God bless the works of your hands, your family, your ministry, your studies. God bless your business and your work. And may the Lord use you to advance the gospel and the kingdom of God. This we pray, Lord God, in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Thank See you for on Sunday. spending your Sunday with us. Huwag niyo pong kalimutan magkamayan bago kayo umalis. Yes. Register na po tayo sa God is Able. And let's avail our